Hello! Timeless pick a card reading po tayo ulit. Pick a card o pick a deck o pick a crystal. So, meron pong tatlong decks na nasa harapan ninyo ngayon at meron silang kanya-kanyang crystals na pwede nyong or minerals na pwede nyong pagpilian. So, bibigyan ko kayo habang nagsasalita ako ngayon, mamili kayo ng deck na gusto nyo. Nang tanong natin ngayon, ako ba ay nasa tamang relasyon o nasa tamang relasyon ba ako? Doesn't matter kung nandito kayo for love situation, career, iba pang klase ng relasyon. Pero ang tanong natin ay nasa tamang relasyon ba ako? So tingnan niyo mabuti yung mga decks na nasa harapan ninyo. Ito ay Tarot of the Divine. Kung ano man ang sumasagi sa inyo, unang sumagi sa inyo na um, choice of deck, yun ang piliin ninyo, panoorin nyo yung reading sa deck na iyon na nasa description box below. Pwede din naman na mamili kayo piliin nyo lahat. Pero I suggest mamili lang kayo ng isang deck. Kung ano yung talagang nangungusap sa inyo. So itong deck 1, Tarot of the Divine, at ang mineral ay Azurite Malachite. Greenish blue crystal. Deck number 2, ang crystal niyo. Pwede kayong mamili kung base sa crystal o base dun sa deck. Kulay pink, Star Spinner Tarot deck. At ang crystal niya ay amethyst. Ito naman, Yokai Tarot deck. Garnet. Ganito ang itsura ng totoong garnet. Galing siya dito bago siya ma-polish. Garnet. So, habang namimili kayo, bibigyan ko kayo ng ilang segundo para mamili. I-cleanse lang natin ang ating space. Medyo maingay lamang po. Okay, deck 1. Nasa tamang relasyon ba ako? Kuha tayo ng mga cards. Ito ay para sa mga pumili ng deck 1. Ako ba ay nasa tamang relasyon? Nasa tamang relasyon ba ako? Doesn't matter kung love life ito, karelasyon sa trabaho, boss mo, colleagues, relasyon sa colleagues, so pwede din na friendship. I-unfriend ko na ba yung best friend ko? Ganyan. O kaya, is it the end of our friendship? Unang card na lumabas sa'yo, malamang ikaw ay nagdududa. Talagang nag-iisip ka, nagdadalawang isip ka kung nasa tamang relasyon ka nga ba. At maaaring hindi mo sinusunod. Kung ano man yung binubulong sa'yo, alam mo, sundin mo na yan. Kung ang sinasabi sa'yo ang bulong sa'yo ng damdamin mo ay parang mag-walk away ka na, tantanan mo na yan, yun na ang sagot. Moderation. Practicing moderation. Compassion. Maaaring yung iba sa inyo may pinagdadaanan yung partner niyo, tapos napapaisip kayo, ito yung mga panahon na dapat nandito ako sa tabi niya, pero at the same time, ako ay napapagod na sa kanyang mga choices in life. So, ikaw you really want to be compassionate. Ito si, Bodhisattva, na marami siyang kamay, kasi parang, ang existential question niya is, how can we serve multiple people at the same time? Kaya biniyayaan siya ni Buddha ng maraming kamay. Ito naman, ang kwento nito, ito ay Alibaba, si Scheherazade. Si Scheherazade, lahat ng napapangasawa may isang king, lahat ng napapangasawa niya, pinapatay niya yung bride niya during the honeymoon yata or ganyan. Itong si Scheherazade, ang style niya ay kinukwentuhan niya ng istorya yung king, pero ginagawa niyang bitin. So, nagka-ask for more patuloy yung king ng kwento. As a result,
ayaw na siyang patayin ng king. So, she followed her own path, her own way to solve her issue, to solve a problem, at hindi siya nakinig sa ibang tao kundi sa sarili niya lamang. So far, so good. Maaaring confusion ang napipick up ko sa'yo. At wala pang clarity. Hindi pa malinaw sa'yo ang mga bagay-bagay. Malamang, kaya ka siguro din nandito. Hindi pa malinaw sa'yo ang mga bagay-bagay. Meron kang gustong i-take na action, pero nagdadalawang isip ka kasi hindi ka sure kung maaaring paano to i-receive ng partner mo, paano to i-receive ng kadil mo, at hindi ka sure kung positive ang magiging reaction nila sa decision mo. Oh my God, alam mo, sa lahat ng kakonek or nagre-resonate dito ngayon, ang short answer sa nasa tamang relasyon ba ako? Hindi. Lumabas sa'yo yung death card dito, oras na para magbago. Oras na para sa pagbabago. Merong mga bagay na nare-reveal sa'yo o marireveal sa'yo unti-unti at nasa sa'yo yun kung tingin mo hindi yun nakabubuti para sa'yo. Maaaring mag-stick ka for the wrong reasons or mag-stick ka dahil mahal mo yung tao. Pero alam naman nating lahat na love is never enough. Unang card mo pa lang here, High Priestess in reverse, di mo pinakikinggan ang iyong kutob. Maaaring ang temperance na ito ay gusto mo balanse lang lahat. Maaaring ikaw ay nasa relasyon na over yung partner mo. Yung taong dinidil mo ay let's say hindi ito applicable sa lahat pero maring sugarol, in excess lahat. OA sa I don't know, sa pag social media, OA sa gaming, OA sa porn site, yung mga ganon. So, sobrang marami na yung ginugugol nila ng oras doon at hindi ka natutuwa doon. Pwedeng ganon yung ibang scenario with this temperance. Pwede din naman na yun nga, meron siyang problema at dahil partner mo siya, ikaw ang sumasalo sa mga problema na yun at parang gusto mo pang mag-extend ng pangunawa sa taong ito. Gusto mo mag-extend ng pangunawa pero part of you parang napapaisip na tama pa ba itong ginagawa ko? Pero with the death card here, tas Ace of Swords in reverse pa, maaaring hindi clear. Ang napipick up ko kasi sa Ace of Swords, mayroon ng ripe na bigyan sa'yo ng bagong pagkakataon o bagong simula. Pero hindi pa siya magawa, wala pang breakthrough moment, possibly because nga nalilito ka pa, hindi ka pa sure, o walang breakthrough moment kasi ikaw mismo ayaw gumawa ng pagbabago. Pero death is on its way. Death of an old self hindi death of a person. Merong marireveal. Ang kwento kasi nito, monster pala yung napangasawa niya. Parang pinakasal siya. Ito kasi deck na to ay mga mythology. Stories na fable, hindi fable. Fairy tales, ganyan, from all around the world. Or mythological stories from all around the world. Ito nakalimutan ko yung pangalan ng king, pero kinasal siya sa king na Bear Balemon. Kinasal siya sa king na naging monster pala paggabi. So, kinasal na siya bago niya na-realize na monster pala yung napangasawa niya. Pwede natin siyang i-take quite literally na tayo ay nakapangasawa pala ng tao na hindi natin akalain na may tinatago at ngayon lamang na i-reveal sa atin ang mga bagay-bagay. Pero dahil marriage, till death do us part, ayaw mong layasan, hindi mo pa malayasan kasi ito yung mga pagkakataon dapat na nagsistick around ka sa partner mo. Pwede din na hindi mo alam na may psychological condition pala yung partner mo. Usually, sa mga partnerships na may psychological disorder yung partner nila, talagang may dilemma. Naiintindihan ko yung dilemma kasi nanggaling din ako dun. Sorry po sa ingay na naririnig nyo.
Alam mo yon yung super down na down yung partner mo, pero ikaw din nahahatak, napapagod, nauubos, para kang kandila, alam mo yon na, ano yung ganyan, yung 'pag konting hangin, malapit ng mamatay, yung light. So, nagdi-dim na yung light mo, kakatulong dun sa tao, dun sa partner mo. So, ngayon torn ka kung alam mo sa sarili mo na ito yung mga sitwasyon na hindi mo dapat siya sinusukuan. Pero at the same time, ikaw din naman yung nauubos, ikaw din naman yung napapagod. So, panahon na para sa pagbabago, whatever this pagbabago is. Meron kang meron gustong gawin sa universe na, ewan ko, transformation para sa'yo. Pero for some reason, ikaw mismo ayaw mong gawin tong transformation na to. Either way, umalis ka man o magstay ka, ikaw ay may pagbabago. Ikaw ay mariredirect sa kung saan ka man dapat mapunta. Maaring mariredirect ka to a new relationship na yun pala yung mag-o-offer sa'yo ng marriage. Karamihan sa inyo, alam mo, pagod na. Stretch way too thin, overgiving. Marami nang naibigay, marami nang naipundar, at oras na para i-reevaluate kung ito ba ay kinakailangan pang pagsumikapan pa, magsakripisyo pa, o may iba pang kailangan gawin. Why do I feel like merong bago? May darating sa yung bago after mong, kung ikaw ay in a relationship, may darating na bago after mong makaalis doon sa isang existing relationship na maaaring humihila sa'yo pababa. Magiging open ulit. Kasi under siya ng Ace of Swords, yung something new, breakthrough moment. Hindi pa dumadating yung breakthrough moment kasi, ewan ko, ayaw mo pang sundin yung kutob mo. Ano to, Four of Wands na to? Supposedly, yung Four of Wands, marriage yan. Pero kailangan mo nang may magbago bago dumating dun sa marriage. Hindi ko alam kung anong pagbabago yun. Pwede kasi na, yun nga, hiwalayan mo yung current partner mo, tapos mamimit mo yung talagang para sa'yo na tao. Pero pwede din naman na um, may transformation na magaganap dyan sa current partner mo. Ewan ko ano mangyayari para magkaroon siya ng 180-degree turn sa kanyang personality. Ewan ko, matagal na siya may ginagawang kalokohan, tapos mahuhuli siya, tapos magbabagong buhay siya. Pwede din na mangyari na gano'n. Pero with the 10 of coins here, meron siguro kayong pagtatalo sa pera. Pwede din kasi na, yun nga, sugarol, may problema sa pera yung partner mo, pero, I don't know, nasa rehab na siya ngayon, magpaparehab siya. Merong page of coins dito, Bakunawa. Ito yung kinakain niya yung sea serpent na kumakain ng buwan. At meron tong exploration. Getting to know, ganyan. Getting to know someone, getting to know the person na parang darating pa lang eh. Gusto ko malaman ano tong Four of Wands na to. To. Kasi maganda tong card na to eh. Marriage to celebration. Maganda to para mag-end ng reading mo. Pwede din kasi na mag-fiancé pa lang kayo, kinikilala nyo pa lang yung isa't isa, at
darating kayo sa punto na ikakasal din kayo eventually. Happily ever after, kumbaga. Siguro, following dun sa sinabi ko kanina na you might be in a wrong relationship kasi kailangan mo na magbago. Maaari siyang, ang nakikita ko dito, maaari pa siyang, may chance pa or may hope pa para turn around yung mga bagay-bagay. Kung pag-e-effortan pa ang isa't isa. Pero it's a two-way street. I don't feel like ikaw lang yung mag effort kasi feeling ko for the longest time, isa na sa inyo yung nag effort. Maaaring ikaw yun. Na gusto mong pakinggan yung bulong sa'yo or advice sa'yo ng mga kaibigan mo na tama na yan, itigil mo na yan, ikaw lang yung napapagod, ikaw lang mauubos. Which is deep down inside your heart, alam mo na ikaw din naman yung nag-over sacrifice. Ikaw yung overgiving. Ikaw yung abundant, ikaw pa yung share ng share at hindi equal give and take. Masyadong mabuti ang aking nakaka-connect ngayon na tao. Oras na para pag-isipan ng mabuti kung ito ba ang relasyon na para sa akin. Mukhang nandito ka dahil dyan. Affirmation lang to ng ating question for today, for this timeless reading, nasa tamang relasyon ba ako? I strongly feel that may chance, oo, para hindi tayo mawalan ng pag-asa, no? Ang short answer ko kasi kanina, di ba, was no. Kasi kailangan pang pagbabago, may new beginning na gustong ibigay sa'yo si universe. Hindi niya pa mabigay. Maaaring hindi mo pa nare-recognize or hindi mo pa nakikita, hindi pa willing magbago kung sino man yung dapat magbago. Hindi pa open for change ang kayong dalawa or isa sa inyong dalawa. Pero itong page of coins na to, offer of love o exploration when it comes to love, pwede kasing soul searching, self-love. Mangyayari siya once you get out of the comfort zone, once you get out of this situation. Kasi may gustong i-offer sa'yo na bago. Hindi pa clear ang lahat-lahat. Pwede may chance na makarating dito sa celebratory fit, sa marriage, or mag-progress siya to marriage. Pero, yun nga, kailangan may magbago muna. I'm afraid yung pagbabago na yun is lalayasan mo muna yung current relationship mo at makikita mo yung bago in the guise of a new person na ha. Once na magbago na yung relationship niyo towards money or magbago na yung relationship ng partner mo towards money. Kung siya man yung sugural or may problema sa pera. Kasi maaaring may nagwaldas ng pera, magkaiba kayo ng lifestyle, magkaiba kayo ng relationship sa pera. At hindi na siya nauubos ka na. Ano tong Four of Wands, please? You have to make a choice. Torn with many options. Torn with many choices. Pwede din torn sa many lovers. At meron kang isang taong mahal na mahal, pero mahal mo siya pero may something sa kanya, hindi swak or hindi aligned sa gusto mong mangyari in life. Kaya hindi kayo, I don't know, hindi kayo nagkakaswakan sa goals. Ano to options? Alibaba. May genie sa loob. Pero kailangan mong mamili. Mamili ng tama. Presented with a lot of options. Presented with, may dilemma ka. Pero hindi ka sure. Be careful what you wish for. Pwede din ganun. Be careful what you wish for. Kasi pwedeng ahas ang laman ng isa dyan. Pwede din na genie. Pwede din na you've been wishing to be married, pero itong tao na gusto kang pakasalan ay hindi naman aligned dun sa values mo as a person. So, kuha tayo nga ng oracle card sa'yo. Kailangan mo nang i-reassess. Advice ni universe. Kailangan mo nang i-reassess. May kailangan mo nang magbago. Death of an old self. May kailangan mo nang magbago para ma-reach mo yung breakthrough moment. And I strongly feel that pwedeng may mas bata na lalapit sa'yo. May mas bata na manliligaw sa'yo, may mas bata na makakakonect ka kung lalaki ka, liligawan mo, whatever, or mag-a-assert sa'yo na gusto ka nila. At itong tao na to, pwede din ang magbibigay sa'yo ng shift in mindset. Kung in a relationship ka, itong tao na to ang magpaparealize sa'yo na you are in a wrong relationship. If you're not in a relationship,
I strongly feel that you have to put yourself sa posisyon na handa ka na. Handa ka ng maging in a relationship ulit. Pwede din na for the longest time or yun sa mga past relationship mo, ikaw yung mahilig magbigay. So, kailangan mong trabahuhin muna yung yung energy or yung sarili mo when it comes to receiving. Dapat open ka din to receive. Hindi lang ikaw yung give ng give. So, pepresentahan ka ng maraming options. Pwede din kasi na yung offer sa'yo of marriage ay hindi aligned din sa career goals mo. So, be clear sa kung anong gusto mo in life at wag ka masyadong ubos biyaya sa pagbibigay. Remember the wooby. Remember those times na nagbibigay sa'yo ng joy. Puntahan mo yon when you feel that you are alone or hindi ka makapagdesisyon. Ano yung mga bagay na nagbibigay sa'yo ng solace. Maaaring ikaw ay nakakaramdam ng anxiety ngayon kapag pag you have the power to feed anything na emotion na dumadating sa'yo. Kung halimbawa, hahayaan mo na magharing uri ang anxiety, if i-feed mo yung anxiety monster na yun, lalaki lang siya at siya ang lalamon sa'yo. So, if ever you feel anxious right now, seek solace or seek solace sa mga tao na, let's say, childhood friends. Pwede kasing may childhood friends ka na lahat sila married, ikaw hindi pa. Tas matagal mo silang hindi nakakausap, sila yung kausapin mo. Yung Wooby, ito yung yung toy or yung anong tawag diyan, stuffed toy na nung bata ka, 'di ba, meron tayong stuffed toy or whatever unan. Tapos kahit sobrang baho na nun, parang yun na hahanapin natin kasi siya yung nagbibigay sa atin ng comfort when the going gets tough. So literally, pwede din kasi nagamit siya na nagbibigay sa ng comfort. If you feel alone o kailangan mo ng kausap, hanapin mo yung comforting. Pwede din kasing comfort food, comfort what is that wooby in your life. Pero kung adult na tayo, definitely adult na tayo para manood ng taro, no? Maaari kasing sino yung mga tao na nagbibigay sa ng comfort. Hanapin mo yun or kitain mo sila. At the same time, kung meron kang diagnose ka ng anxiety, what are the ways para i-embrace mo lang yung anxiety nito, hayaan mo lang na dumating sa buhay mo, pero wag mo silang patambayin sa lugar mo. So, yun. Quick answer again, I feel like pwede kayong sa akin, manood kayo ng yung ibang cards, ibang deck, ibang pick a card, yung second deck, pwede nyo panoorin kung yun yung pinili nyo. Pwede kayo mamili ng iba kung feeling nyo hindi nagre-resonate sa inyo to. Pero the answer is, ako ba ay nasa tamang relasyon? The answer is no. So, yun yung short answer. Yun lang. Tapusin ko na yun dito. At up to the next deck. And, yun. See you next time. Ako po si A. Bye. Hello, hello. So, pumili ng deck number 2. Ito po ay ang Amethyst. At ito po ang Star Spinner Tarot Deck. Ang tanong natin ngayon sa timeless reading na ito ay, ako ba ay nasa tamang relasyon? Or nasa tamang relasyon ba ako? Doesn't matter kung love life, ayay, parang hindi, ala. Short answer, hindi, pero explore natin to. Unang-unang lumabas sa'yo, the devil card. You could be in a codependent relationship. Alam mo yung, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Hindi na tayo makapagdesisyon para sa sarili. Hindi na tayo, clingy, ganyan. Hindi na tayo, nagiging monster na tayo pag nawawala sa paningin natin ang ating partner. Yan ang devil. Pwede ding addiction, obsession, tapos, lovers pa in reverse. You could be in a same-sex partnership. Tingnan mo ang upright niyan. Oh, ang ganda-ganda nila. Oh, wonderful. Love shared between two men. Lovers in reverse, page of wands reversed, walang gustong kumilos, walang gustong makikooperate, pwedeng nag-aaway, wala pang nag-aaway na cards dito, pero three of coins, kailangan ng collaboration, pero with the lovers in reverse here and devil, mahilig kayo siguro sa petty fight, or parang
parehas na kayo mag-isip at hindi na nagpo-progress ng positively dahil kalat ng isa, kalat nyo na din, dumagdag pa kayo, yung ganun. King of Points, maaring ayaw gumawa, ayaw risk averse. Ayaw mag-take ng risk. Kung ikaw ay not in a relationship, kung ikaw ay single, ayaw mong gumawa ng aksyon, ayaw mong paraanan, natatakot ka na pag ginawa mo to ay may mangyaring hindi maganda. Page of Wands in reverse. Ito yun. Ayaw kumilos. Naubusan na ng pixie dust. Ganon. Hindi ko nakikita yung pagod pa. Pero, parang, alam mo yung energy ng nag-fall out of love na hindi niya ma-explain basta parang na-outgrow niya na yung isang tao. Yan. Yan yun. You could be dealing with Taurus, Virgo, Capricorn, pero not necessarily those signs. Taurus, Virgo, Capricorn na parang yung dating disiplinado or methodical na tao na kinakasama mo ngayon, parang all over the place, magulo, hindi makapag-desisyon, ah, alam na na kailangan lumevel up pero hindi mag-level up. Gusto ng isa na ikasal na pero ayaw mo pang ikasal. Ang dami pang hesitation, ang dami pang arte. Ganon. Pwede din na yung isa gusto nang mag-travel overseas, magtrabaho overseas kasi kinakailangan nyo makapag-ipon for wedding or makapag-ipon for the future of your child. Pwedeng ganon. Pero yung isa ayaw niyang maiwan dito sa Pilipinas kasi gusto niya kasama siya. Pero hindi pa pwede. Pwede kasing petition si partner tapos siya, ini-stress niya yung partner niya na parang ayusin mo na yung fiancé visa ko agad-agad. Ganun. Medyo nagiging demanding na isa sa inyo. At kailangan ng pag-isipan or pagdesisyonan ng isang major life decision pero hindi pa magawa-gawa. Maaari kasi na nasa naging end yung isa sa inyo tapos yung isa nasa stress na about it. Marami pang kailangan gawin pero yung dapat namang kumilos ay ayaw kumilos. Halimbawa lang to hindi siya pwedeng walang makarelate dito. Pero yung example niyan is, halimbawa, yun nga, nakapetition si partner mo, no, matagal na siya nakapetition. So, ngayon, na-approve na, aalis na siya ng bansa, pero ikaw, bigla ka nag-iinarte, parang kailangan mong asikasuhin agad yung fiancé visa ko, or kailangan mo agad asikasuhin. Pero sinabi niya sa'yo, di ba, sinabi ko sa'yo, ayusin mo yung passport mo, pero hindi mo pa rin inaayos yung passport mo. Ayusin mo yung dokumento mo, hindi mo pa rin ginagawa. Alam mo yun, mad-demanding pero ayaw mag-take ng action. Isa sa inyo ganun. So with that kind of energy, obviously, it's not a good relationship to keep. Kasi nagiging unhealthy na. Tapos aalis pa yung isa, lalo magiging unhealthy. Ang daming mapapraning na magdudulot na ng kapraningan. Tapos tingnan mo, Ten of Swords pa na reversed ang lumabas. Pwede kasing yung no action, alam mo, sumuko na. Naubusan na nga ng pixie dust. Sumuko na lang si partner. Pwede ikaw to, pwede din yung partner mo. Sumuko na kasi parang ang dami nang hinihingi or ang dami nang nakakapagod na very, yun nga, nagging. Maraming fears and insecurities ang bumabagabag sa isa sa inyo. At ang nagiging resulta nito ay hindi na makagawa ng solusyon. Hindi na nagiging solutions focus. Nagiging problem focus na. Pwede din na nagkakasisihan na. Yung buburaot na yung isa. Alam mo yun, yung ganun. Pwede din na yung isa sa inyo ay dependent sa pera nung isa, hindi makakilos.
Empress. Pwede din na yung isa sa inyo ay, di ko alam kung yung nanonood nito ngayon yung babae or siya yung lalaki. Pero, kaya sabi ko yung isa sa inyo, buntis. Pwedeng ganun. This is a card of fertility. Pwede din, very extreme to. Pwedeng hindi makarelate sa inyo. Tapon nyo lang kung hindi kayo nakarelate. Pero yung iba sa inyo, pwedeng buntis or nakabuntis. At yung partner niya ngayon, hindi siya yung nabuntis. Pwedeng hindi siya yung ama o ina. May dalawang kings akong nakikita dito. King of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Pareha sila na hindi balanse ang um, energy ng pagka-king. Yung isa, nagiging pwedeng nangunguripot na. O kaya, wala sa pera, very extreme. Yung isa naman ay masyadong demanding na. My way or the highway, ganito dapat ang gawin. Ito ang masusunod, ako ang masusunod, ito ang tamang gawin. At mahirap makikooperate sa taong ganyan. At pwede din na siya yung partner mo. Yung nanonood ngayon, yung partner mo ganyan. Napapagod ka, nasa-stress ka sa pagiging clingy or demanding ng iyong partner. Kinakailangan na magdesisyon or pagdesisyonan ng ilang bagay, pwede nga migration, pag-transfer, pagbili ng property, paglipat bahay dahil hindi nakasundo ang mother-in-law. Pero ni isa sa inyo walang gustong kumilos o pwede din na nagawa na nung isa yung part niya, tas ikaw hindi mo pa nagagawa yung part mo. Imbes na gawin mo yung part mo o gawin mo yung homework mo, dinanag mo yung partner mo na siya ang kumilos para sa'yo. Doesn't have to be you, pwedeng yung partner mo yung ganun, at ikaw yung responsable, yung partner mo yung hindi. Just take what resonates. Itong Four of Coins here, this is stability, financial stability, pero at the same time, it could also mean na sobrang protective tayo sa pera. Merong kinakailangang risk na involved. Pwede kasi na investment. May ilalabas sa pera na malaki. Pwede din nga na, yun nga, buntis ka, kinakailangan mag-ipon ng marami, pero hindi pa ganun ka, hindi pa willing to take the risk yung Taurus, Virgo, Capricorn. Pero not necessarily Taurus, Virgo, Capricorn, isa sa inyo hindi pa willing to take the risk. May kinakailangang risk na gawin. Pwedeng risk na yon yung magta-travel nga overseas to get married kasi hindi naman legal ang same-sex marriage dito. Pwedeng ganon. Pero pwede din naman ang lakas ng loob para harapin ng isang tao. Pwede kasing in-law to, yung Aries, Leo, Sagittarius. Very fierce energy, prominent, dominant, and very, demanding kind of energy. Pwedeng itong tao na to, kung sino man to sa buhay nyo, siya ang nagkukos ng stress sa inyo. May nagkukos ng stress. Pero overall, there is the Empress here ending the reading. Very abundant, fertile, abundant, uh, maswerte. Anak ng swerte, kumbaga. So, kung ikaw to, I strongly feel that kung ano man ang pagdesisyonan mo, gagawa at gagawa sa universe para guminhawa ang buhay mo. Kumbaga, lapitin ka ng swerte. Kahit pa may pinagdadaanan ka, mararaos mo siya at mapagtatagumpayan mo siya in the near future. Pwede din na hindi ikaw pinili ng partner mo, pinili niya yung mas mayamang tao o I don't know, may nililigawan ka pero hindi kanya pinili. Ang pinili ang tao na mas mayaman kaysa sa'yo. Yun, ibig sabihin hindi siya para sa'yo. Ganun lang yun. Maraming malalakas sa energy sa reading na ito. Ano, influential, smooth talker na tao, pero ewan ko may hidden agenda. Pwede kasing may hidden agenda eh. Tapos ikaw tong wala kang sariling desisyon, so okay lang sa'yo na sundin yung decision ng partner mo. As a result, ikaw ay maaaring magamit o um, mabudol, ganun yung naririnig ko eh. Mabudol, pero with the Empress here, you're good. You're fine.
Puwede kasi na yung iba sa inyo begging for this relationship or begging for the partner to stay, pero ayaw nila, they would abandon you, and bibigyan ka lang nila ng stress, bibigyan ka lang nila ng either way ayaw nilang makipag-negotiate sa'yo, ayaw nilang ibigay yung gusto mo, ayaw ka nilang sundin, pero you're fine, eh, kahit iwan ka nila. You're fine and hindi ka pababayaan ni God. Yun yung nakikita ko kasi Empress dito. Puwede kasing yung iba sa inyo buntis na, tapos na-realize niyo na na-realize niyo with the help of this reading din na this is not the relationship I want to be in. Hindi ito yung relationship na gusto ko. Hindi ito yung pagsasama na gusto ko. So, di ko lang alam kung kailan darating yung part na I'm okay on my own, aalis na lang ako, or magiging okay lang kayo as solo parent, pero you are abundant, you have everything you need, you are fertile. So, hindi man kayo compatible, you'll be fine. Yun ang nakikita ko dito. Kasi hindi biro yung lovers in reverse. Hindi ka pipiliin. Pwede kasing ganun eh. Tapos, ripe na, hinog na para pagdesisyonan mo kung aalis ka dito sa relationship na to. Malis ka na. Kasi yung mga enerhiya ng king dito, hindi sila yung king na i-expect na ipoprotect ka nila, tutulungan ka nila. They have all your best interests at heart. Pwede naman din na they care for you, pero sa salita lang, hindi sa action. This is very dominant, my way or the highway. Smooth talker siya, pero may pagka-manipulative. Ito naman, hindi ka kayang ipaglaban. Methodical siya at dinadahilan niya na kailangan hindi tayo padalos-dalos, methodical lang, pag-isipan nating mabuti. Pero kung susumahin mo or titingnan mo naman yung bigger picture, hindi kanya kaya ipagtanggol. So, yun yung nakikita ko na scenario dito. At you are bound to make a decision anytime soon. Anyway, kuha tayo ng advice. Advice para sa'yo. Short answer, no, ha? Light the candle of grace. Natutunaw ka na. Tingnan mo, natutunaw na siya, pero she's trying not to dim her light. Don't dim your light just to adjust. Don't dim your light para lang i-accommodate yung wishes ng iba. At kung ikaw ay may pinagdadaanan, huwag mong susukuan, huwag ka magbe-breakdown. I mean, hingang malalim muna. Kasi pag nag-mental or nag-emotional breakdown ka na, emotional or mental breakdown, mahirapan ka nang mag-come up with a sound decision. Pwede kang makapagpakawala ng mga bagay na masasakit na salita, or mga bagay na hindi naman talaga nakakatulong sa movement or pag-move forward. Kaya you have to channel that energy of grace. Parang Holy Spirit, tawagin mo yung Holy Spirit at anyayahan mo siya na sumapi sa'yo. Sumapi sa buhay mo para mag-guide ka to make the right decision. This moment calls for grace. Hindi natin makokontrol ang mga bagay na dumadating sa buhay natin. Hindi natin mapipigilan, pero wag mong hahayaan na yung mga problema will get into you, na mawala yung light mo in the darkest times. Huwag mo hahayaan yun. Just surrender to what's happening. Huwag mong pilitin na ayusin ang mga bagay na hindi na kayang ayusin. At mga bagay na hindi mo makokontrol na pangyayari, like yung abandonment, like yung hindi ka pinili, like ayaw makikooperate ng partner mo, like matigas yung ulo ng partner mo, yung mga bagay na ganun. Kung paano sila magdesisyon,
hayaan mo sila kasi hindi mo kontrolado yun. Don't try to control everything, devil card. And parang, alam mo yun, nagbebeg ka na, dito, huwag mo ko iwan, magstay ka na lang, hindi ko kayang wala ka. Kasi that's coming from a place of insecurity. Remember, you are the empress, you are abundant. Um, the luck is in your favor. Wala dito yung will card, pero the luck is in your favor. With this ending your reading, you are, parang epitome of a woman who knows his or her worth. Not necessarily woman, pwede kasi lalaki ka din eh. Lahat naman tayo, we should know our worth. So, alam mo yon yung mga tao, they will try to bring you down, pero wag mong patulan. Instead, make the decision to walk away and keep that light intact, yung dignity mo intact. Kasi some people are there to bring you down. Pero kanina ko pa sinasabi na ikaw na nanonood ngayon, ikaw ay yung luck nasa iyo, yung abundance nasa iyo. Hindi mo man nakikita, pero the universe has your back. So, ikaw, you're still trying to keep a relationship kasi feeling mo maaayos mo pa. Tigilan mo na yan kasi you have to break free. Kala mo kings and true men yung kaharap mo, pero they are not. I don't know if they have your best interests at heart. Parang hindi kasi, reversed sila eh. Meron silang ego pa na involve at uh, yung mga decisions nila at your own expense. So, wag kang pumayag na ganun. Pero as you go through that, natutunan ka man, nauubos ka man, keep your dignity intact. Huwag mo nang ubusin yung energy mo kakalaban sa relasyon na to. So, iwan ko na yun doon. Medyo hindi siya yung siguro ine-expect nyo na positive, pero you have two other decks to choose from. Pwede nyo panoorin din yun. Pero I'd say stick with this and just subscribe and stay tuned. Kasi baka yung next na mga upload ng readings, doon meron tayong positive news or doon ay makaka-relate tayo. So, iwan ko na to dito. On to the last deck and see you soon. Ako po si A. Like, share, and subscribe naman po. Bye! Hello! So, pumili po ng third deck. Ito po ay Garnet. Garnet. And this is the Yokai Tarot deck. So, ang tanong natin ay nasa tamang relasyon ba ako? Nasa tamang relasyon ba ako? Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo hindi. Pwede nyo panoorin yung ibang decks. First and second. Kung ito ay finally, yes! Pwedeng panoorin nyo yung ibang decks kung interesado kayong malaman. Part of you pinili din yun. Pero ako ay recommend isa lang ang piliin nyo eh. Masyadong marami yan. Success! So, short answer, yes. You are in a right relationship. Or, kung hindi nasa relasyon, you will be in a right relationship. Somebody will offer you love. Somebody will send you a message of love. O pwede din renewal of vows ito kung kayo ay kasal na. At kailangan mo ng affirmation. Yan yun. Tapos star card pa. Maaaring yung advice nyo nanggaling sa breakup, nanggaling sa hindi pagkakasunduan, pero magkakabati kayo or you have done your part para makapag-heal. And so, ito, magiging open na kayo ulit at buo na. Ito na ang point na buo na kayo. Kaya willing na or kaya nyo nang i-overflow ba? Yung puno na yung cup of love nyo. At yung cup of love na yun, sa sarili, kapag puno na, madali nang mag-overflow sa iba. Positive ang mga cards na tatanggap mo. Ace of Wands, a new opportunity. O pwede din na spark has been lit. Pwede yung iba sa inyo ay matagal na long-term relationship. Maaaring ito na ay parang new beginning in your love situation. Ikaw ay offer na ng ring, propose sa'yo.
Kung work, nandito ka for a related relationship, ikaw ba ay nasa tamang relasyon? The short answer is yes. At maaaring yung Ace of Wands na yan ay senyales o affirmation na ikaw ay mapopromote na. Finally, for the longest time, marami kang sinakripisyo, marami kang nakaaway siguro, pero tapos na ang phase ng failure na yan or feeling like a failure. You have done your part when it comes to healing. May hope, may being calm and collected. At peace ka na sa relasyon na meron ka ngayon. At peace ka na kung nasaan ka ngayon. At ito ay isang senyales, positive sign of success. Ibig sabihin niyang Six of Wands ay success. Being on top of the world. O pwede din na ikaw ang um, leader ng parada. Parang ganun. Ikaw yung muse, kumbaga. Ikaw yung ikaw yung inaabangan ng lahat. Naabangan positively as in excited sila na makita ka, excited sila na makapiling ka habang buhay, pwedeng ganun. Pwede kasing proposal yan eh. Five of Wands, merong mga annoying na mga tao sa paligid mo, pero pwede din na yan ay sign of alam mo yun, pag nagiging successful ka, meron siyang kaakibat na, I don't know, bashing. May kaakibat siya na hindi pagkakaunawaan, pagtatalo, o disagreement sa mga bagay-bagay. Pero I don't feel like magiging big deal ito sa success mo. Magiging part of, oo, pero hindi siya tipong tingnan mo, may Ace of Swords pa, new beginning. Breakthrough moment. Di ba sa inyo, pwede kasing kakagaling lang ng breakup no last month. Tapos nag-soul searching kayo. Tapos, in the process of soul searching, ma-realize nyo kung ano talaga yung worth nyo. Ma-realize nyo talaga na you are in the process of, parang kailangan ko to, deserve ko tong healing time moment with myself, self-care, self something. Self-care moment. May realization na this is what I needed in my life. Kailangan ko lang pala mapag-isa. May calm and collected vibe, very peaceful vibe, and very hopeful, hindi nawawalan ng pag-asa. At dahil hindi ka nawawalan ng pag-asa, magkakaroon ka ng breakthrough moment. Pwede din na breakthrough moment yung singlehood, so marirealize mo yung magse-self-assess ka, marirealize mo ito pala yung values ko sa buhay, ito pala talaga yung gusto ko. May presensya dito ng tao, I am not really sure kung malaking epekto sa'yo. To, pwede kasing in-law, mother-in-law, pwedeng older than you na babae, Cancer, Scorpio, Pisces, pero not necessarily Cancer, Scorpio, Pisces. I don't feel like, kahit queen siya, mataas ang ranggo niya sa card, I don't feel like malaking epekto to sa'yo. Merong tao dito na parang emotionally unstable. Pero pwede din na, yun nga, mother-in-law na or ate, or ex, or pwede din na ikakasal ka sa tao na may asawa na dati. So, ito yung ex-wife niya na medyo hindi pa niya tanggap ang inyong pagsasama, kaya medyo, ano pa siya, umaaligid-aligid pa. Pero I don't feel like manggugulo siya. Pero pwede din na manggugulo siya. Pwede kasi na yung mag-offer sa'yo ng cup of love ay hindi pa annulled, hindi pa legally separated sa kanyang kinakasama o sa kanyang asawa. Pero hiwalay na sila. Alam mo yon. Pwede din na ikaw yan. Currently, hindi pa, you feel like you're not your best self para maging in a relationship ulit. So, you are in the process of healing yung past trauma or past heartaches mo. Pero, yun nga, meron kang breakthrough moment, dalawang aces yung lumabas sa'yo, o dalawang pagkakataon makapagsimula ng panibago, at magiging successful ka kung ano man yung i-venture mo na bago. Magiging, it wouldn't come easy, pero magtatagumpay ka. Yun yung nakikita ko. Pwede kasing itong mag-o-offer sa'yo ng cup of love, itong tao na to, Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, o basta mag-o-offer ng cup of love, not necessarily those signs. Pwede ngang, yun nga, meron siyang, let's say, nasa poder pa siya ng parents niya, and so kung mag-o-offer siya sa'yo ng kasal,
titira pa kayo sa magulang niya, yung gano'n. Puwedeng yun yung magiging cause ng argument niyo. Pero I feel like kung ang tanong lang naman ay nasa tamang relasyon ba ako, oo ang sagot. Wala namang perfect na relationship. Meron siyang hiccups, may konting ano, hindi pagkakaunawaan. Pero feeling ko, pagtatagumpayan niyo siya ng mabilis. Kahit kwento, kahit malakas yung energy nito, or influential siya, or powerful siya, whatever, I don't feel like magtatagumpay siya sa kung ano man ang binabalak niya. Kasi love wins. Ang magtatagumpay yung strength ng inyong relationship. Strength ng inyong pagsasama o strength ng inyong tiwala sa isa't isa. Ingat ka na magpadalos-dalos kasi simulan mo magpadalos-dalos, hindi ka magtatagumpay. Sorry pala sa ingay na naririnig nyo sa background. Medyo maingay ang aso ng kapitbahay namin. Gantong oras yung mga busy sila palagi at meron silang agenda. Ewan ko, may bisita siguro. Anyway, as I was saying, meron ditong tao na magpapadalos-dalos. Knight of Wands reverse. Ito siya. Si Baku, kalimutan ko yung pangalan niya. Shapeshifter siya na yokai. Padalos-dalos. Pwede din na in the past, yung energy ng pagpapadalos-dalos yan ang nag-cause sa inyo ng failure. Pwede din na yan ang nag-cause sa inyo ng failure in a relationship. Pwede din na yan ang nag-cause ng arguments ninyong dalawa. Yung energy na yung padalos-dalos ay hindi magdudulot ng maganda sa inyo. Pero I feel like natuto na kayo from that kind. Hindi nyo na siya uulitin kung ginawa nyo yan dati. Tapos, wag masyadong lavish. Wag OA sa, let's say, kung may celebration man. Wag OA ang pista, like pakakainin nyo yung buong barangay. Ano lang, moderation. Keep everything in moderation. Yung original na card ng Temperance, ito, yung traditional Rider-Waite, si Mercury yung ano eh. Si Mercury yung God. 'Di ba si Mercury ay God, God of communication. So, maging mapanuri, maging maingat tayo sa mga pinakakawalan nating salita. Kasi maaaring tayo ay makasakit sa iba o maaaring tayo ay mag-cause ng away. Merong bagong oportunidad na ibibigay as the spark has been lit. Kumbaga, parang alam mo yun sa Olympics, 'di ba yung torch, ano, bit-bit ng athlete, tapos paiikutin siya sa oval hanggang mag-light ng torch. Very ceremonial and very mark siya ng start ng activity. So, with that Ace of Wands na ito, maaring something is starting sa inyo. Pwede kasi magsisimula ka ng bagong buhay sa probinsya, bagong merit life, o kaya pwede din na bagong role sa trabaho. Kung trabaho naman dito ka for trabaho, I strongly feel that you are very hopeful, very positive yung energy mo, and maraming makakapansin sa good deeds or maraming makakapansin sa capabilities mo. As a result, maraming i-offer sa'yo. May message of love na parating sa'yo. Meron ding new opportunity when it comes to, yun nga, sa work, breakthrough moment, let's say breakthrough sa career mo. Parang basta magkaka-breakthrough moment ka. Hindi mo akalain na at this point in time doon ka mapopromote or hindi mo akalain na ikakasal pa pala kayo, magpo-propose pa pala siya sa'yo. Yun, yung mga ganong moment, darating siya. Tapos, meron pang fire and newness. And parang, bukod sa yung destined na mangyari na sa'yo, meron pa yung mga hindi mo inaasahan na mangyayari o ibibigay sa iyo ng universe. Pero with this temperance right here, I strongly feel that this is an invitation or reminder sa iyo ng universe na don't do anything in excess. Kasi, or pwede din na be contented. Kasi,
you run the risk of padalos-dalos, may magmamadali, o merong papatol doon sa mga amuyong or sa mga nanggugulo sa partnership nyo o sa buhay ninyo. Overall, magtatagumpay ka kasi you are in the right frame of mind, handa ka na, meron ka pang healing dyan, no? May star card pa, calm and collected, tas may temperance pa. Everything is balanced, everything is in moderation. Huwag ka nang, ano pa, ano yan, huwag ka nang mag-asam. Huwag nang maging greedy. Mag-asam ng more than what you already have. Oh, tend to your partnerships, diba? Huwag na nga mag-asam ng kung ano pang iba. Be present. Kung ano yung nasa iyo ngayon, yun na yung alagaan mo, in-nurture mo. At huwag ka nang, ano pa, yung, alam mo yung, hindi pa kontento, gusto pa ng more, more, more. Huwag na ganun. Mag-focus ka lang sa kung ano yung binigay sa'yo at kung ano yung offered sa'yo. Pwede din na this is a time for you to rekindle yung partnership, yung dating hindi natuloy, ay ito na ang oras para ituloy siya. Um, it's time to give back. It's time to be contented. Yun yung parang overall energy na pick up ko sa'yo or advice. Be contented. Maging kontento ka sa kung ano. Magpasalamat, maging kontento sa kung ano ang binigay sa'yo. Take stock of kung ano yung meron ka. It's time for balance reciprocity. Ito yung card na yan. 'Di ba ang ganda oh. Keep everything in balance, keep everything in check. Huwag nang umasam ng sobra-sobra. Ang kulit ko, no, paulit-ulit. So, kasi itong energy na to, yung Knight of Wands, may energy siya, tsaka yan, magkasama. May energy siya na OA sa pag-take ng risks, hindi nagtitake ng calculated risks, padalos-dalos, pasugod, and you run the risk of failing. Masyado ka ng kalmado and mukhang content pa eh. Tas ito pa yan, moderation. So, may chance or you run the risk of doing something else or, ewan ko, taking a risk. Greedy pa, gusto pa ng ganito, I want it more. Ingat ka kasi maaaring ang invitation lang sa ni universe ay mag-tend lang sa, let's say, quality time with your family. Pero, alam mo yun, na-promote ka, tas gusto mo pa ng mag-work, work, work. So, wag na umasam ng it's okay to be ambitious, pero pag at the price of, I don't know, family time or quality time sa family, ibang usapan na yun. So, mag-focus ka sa dun sa partnerships na meron ka ngayon, give and take, sa papaanong paraan ka makakapagbigay, at the same time sa papaanong paraan mo yun mababalanse na ikaw naman ay makaka-receive ng tama. So, yun. Iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita. Like, share, and subscribe lamang po. Sana makita ko ulit next time kasi mag-upload na ako ng signs ulit next time. So, see you soon. Ako po si A. Bye! Pwede mo i-check out yung iba palang readings. Kung gusto mo lang naman, pero I suggest mag-stick ka lang din sa isa na choice mo. Okay? Bye!